Ready na? O, 30 minutes na yung pahinga ha. Determine the maximum deflection in the simply supported beam of length L carrying a uniformly distributed load of intensity WO applied over its entire length. So, ito yon, simply supported beam. Tapos may uniform distributed load. Saan matatagpuan ng maximum deflection? Midspan kasi nga symmetrical. Okay. So ano yung reaction natin sa support? This is A, B. So this is RA and RB. So ano, symmetrical, 'di ba? Ano yung resultant natin? WL, 'di ba? O hahatiin lang natin yung loadings. WL over 2. WL over 2. So saan kayo magka-cut? Kahit saan, no? Dito na lang. So, this is distance X. O, edi may moment dito, no? So, summation ng moment. So, the summation ng moment is equal to 0. So, we have WL over 2. Ano yung moment arm niya? X. Minus WO times X, tama? Ano yung moment arm? X over 2 minus the moment is equal to 0. So, ang equation ng moment is WL over 2 X Bakit? W X squared over 2. Okay, ito na yung moment equation natin. Na equal to sa y double prime. Integrate. So, ang EIY prime equal yan kay WL over 2 power rule X squared over 2. Tama? Or, divided by ano na lang natin? Over 4 minus W X cube over 6 plus C1. EIY integrate. So we have WL X cube over magkano? 12 minus W X raised to 4 over 24 plus C1 X plus C2. O ano yung mga condition yung alam? If X is equal to 0, dito tayo nag-start, di ba? Ang deflection dyan, 0. Therefore, C2, 0. Wala naman na bago, di ba? Wala naman. Number, letter lang yung nakalagay. Next, if X is equal to L, no? Sa dulo, nasan yung span? Dito, di ba? O, ano yung deflection doon? 0. Therefore, substitute natin yung L. So, 0 is equal to WL L cube divided by 12 minus W L raised to 4 over 24 plus C1 times L. Arranging, pagsamahin nyo. So, we have C1L is equal to, makikita nyo to, di ba? WL cube, L raised to 4 din to. Tsaka WL raised to 4. Nasundan? So, ibig sabihin, pag tinranspose mo yan, magiging 1 over 24 minus 1 over 12. Magkano yon? 1 over 24 minus 1 over 12. Over, tama ba? Walang calcu. 1 over 24 minus in order ko to spad. Ina nyo, naka-record ako. Gago kayo. Ay, bawal ba na magmana? Okay. Pag sinimplify mo, ang C1 natin dito ay negative WL cube over
24. Tama? Tama, mali? O, may C1 ka na. Ngayon, kailangan natin yung deflection equation. Di ba deflection equation yung kailangan natin? So, substitute mo lang yung C1 dito. Oh, sayang, napigil. Saan matatagpuan yung maximum deflection, sir? Sa at L over 2, no? So, EIY is equal to, substitute mo lang yung L over 2, tama? So, magiging WL over 12 times L over 2 cube minus W over 24 L over 2 raised to 4 minus WL cube over 24 times L over 2. Nasundan? O, simplify nyo lang. So, makikita nyo to, this is WL times L cube. WL raised to 4 over 12 times 2 cube. Magkano yun? 12 times 2 cube. 96. Tama? Minus 24 times 2 raised to 4. Tama. Magkano? Ruela. 190. 381. 384. Minus WL raised to 4 over 48. So, magkano yung EIY? Pwede itong i-simplify, no? Factor out mo yung WL to the fourth. So, magiging 1 over 96 minus 1 over 384 minus 1 over 48. Magkano yon? Negative. Actually, ito lang yung pinakakabisado kong formula sa deflection. Alam nyo ba yon? Kapag meron simply supported beam na may uniform distributed load, ito yung pinakakabisado kong formula. Ayan. Actually, ito yung formula na siguro kinabisado ko. Yun na yan. Yung sa midspan. Yun yung maximum deflection sa midspan. Ito, kinabisado ko to kasi sa lahat ng design subject, allowable deflection, purong given lang naman is simply supported beam na may uniform distributed load. Kagaya nung next problem natin, number 3. Nagagamitin nyo to solve for the maximum deflection. Kaya sabi ko, solve nyo muna yung 4 kung gusto nyo, tapos solve siya. Bakit naging ganun yung number 3? Tapos, dalawa yung kabisado kong formula na yan ng maximum deflection. Kapag, sabi ko, kapag given naman siya ng fixed support siya, kunyari may fixed support ka dalawa, tapos may uniform distributed load na may length, tapos may W din. Ang maximum deflection naman nito, kabisado ko din yan. That is WL to the fourth over, ayan. Tatanggalin mo lang yung 5. Ito na yung ano. Isa uniform distributed load sa fixed support. Kaya yan din yung sinasabi natin na bakit laging simply supported beam na lang yung sinosolve? In reality naman, in actual, puro fixed support yung mga column to column natin, girder to girder, tama? Di ba? Sir, bakit ito yung ginagamit, simply supported, hindi yung fixed na lang? Kasi mas matibay yun, no? Kasi, parehas naman ang ibibigay na reaction yan. No? Imagine niyo fixed support siya, fixed support. Tapos, naglagay ng loads na ganito. Ang ibibigay niya lang deflection is WL to the fourth over 384 EI. Pero, sa simply supported, same lang naman sila ng reaction. Pero yung deflection ni simply supported beam, times 5
nung deflection sa fixed support. So, ibig sabihin, ang laki na ng allowable mo dito sa deflection. Kung simply supported yung in-assume mo na support, di ba? Tapos, edi kung ginawa mo pa pala tong fixed, sobrang safe na talaga na. Kaya, for computation and simplicity ng solution natin in discussion, lagi tayo nagsosolve ng simply supported beam. No? So, ito yung formula for uniformly distributed load sa simple supported beam. No? Memorize nyo na to, no? Ayan, kabisado naman yan. Madali naman i-memorize yan. Nasa libro naman yan na halos. Yung 5, tama. For problem number 3, mali ako na nalagay lang dito, girder BE, pero, well, beam lang naman yan kasi nakapatong siya sa dalawang girder, no? So, ibig sabihin, ganito yung mangyayari dyan. Ano yung chika dito? Diba, si one-way slab lang siya. Tama? Nasundan? So, for the one-way slab, unahin natin yung W ni office use. So, ang office use ay 2.4 kPa. Saan natin siya minumultiply para maging omega? Sa dito, hindi thickness, no, kPa yan. Dito sa spacing. 'Di ba? Which is 1.4 meters. So, ang sagot dito ay W dead load to omega dead load. Ay, sorry. Live load pala to. And then, 4.8 kPa. Magkano to? Yung una, 3.36 kilonewton per meter. Ito, 6.70. Okay. Next, ano pa yung nakapatong sa beam BE? Yung weight ng slab. Ang W ng slab is equal yan sa unit weight ng concrete, 24 times yung thickness, 0.1. Tapos saan natin siya i-multiply? Di ba dito yung buong slab na yan? So, ano yung length nito? Di ba 2.8? Magkano to? Magkano? 6.72 kilonewton per meter. May self-weight pa yung beam BE. So that is equal to 24 ng unit weight times the area. 0.25 by 0.4. Magkano to? 2.4 kilonewton per meter. Yung area to ng beam, no? Ito yun, 250 by 400. Magkano yung total weight? Paki-add. Magkano? So, ito na yung gagamitin natin na W. No? Ano ba yung nakapatong sa beam BE? So, sa beam BE, meron lang yung uniform load na this is W is equal to 19.2 kilonewton per meter na may length na 6 meter. Siyempre, simple supported beam na lang. Okay. Sige, solve nyo na lang. Ano yung reaction dito? Kaysa yung kung gusto nyo gamitin yung formula, okay lang. Pero ito, ano to? Magkano to? Yung reaction. WL over 2. Naglabas na ako ng calcu. 19.2 by 6 divided by 2. 57. Edi yan na. Sasolve na lang natin yung slope and deflection. Yan na yung loads. Kaso, meron siya ditong
EI, no? Meron siyang value na 250 by 400. Sana na-solve man lang yung inertia. Bibigyan ko to ng points. Ang B natin, 250 by 400 cube over 12. So, ang INA is equal to 250 by 400 cube over 12. So, that... Ay, naka-complex mode ako. 250 by 400 cube over 1.333 times 10 raised to 9. And then the modulus of elasticity is equal to 29,800 mega Pascal. Diyos ko. Jesus Christ. DIM lang. Wag na i-substitute. Ito yung gusto niyo eh. This is X. Ang moment equation is equal to 57.6 X minus 19.2 by X. And then the moment equation, which is equal to EIY double prime, that is equal to 57.6 X minus 19.2 X squared over 2. Then, integrate EIY prime is equal to 57.6 X squared over 2 minus 19.2 X cube over 6 plus C1. And then EIY is equal to 57.6 X cube over 6 minus 19.2 X to the 4th over 20 4 plus C1X plus C2. Again, boundary condition. If X is equal to 0, Y is 0. Therefore, C2, 0. If X is equal to 6 meters, Y is equal to 0. So, substituting, that is 57.6 6 cube over 6 minus 19.2 6 raised to 4 over 24 plus C1 raised to over 6. Tama? So, magkano yung C1? Negative 100. 7. 0.8. Sakto. Ano yung formula natin ng C1 kanina? Tingnan nyo nga kung tama, kung same lang lalabas. So, pakilagay nga sa calcu ng 19.2 times 6 cube over 24. Magkano to? Di ba same lang? Kaya yung sinasabi ko, kung nasagutan nyo yung una, yung pangalawa, yung panghuli pala, sorry. Sasagot mo yung susunod. Ay, hindi, sulat na natin. Ayan. Okay. First na hinahanap is yung slope. So, di ba yung slope at A? Di anong gagamitin natin? Yung slope equation. So, what is the slope at x is equal to 0? Therefore, ang y prime at x is equal to 0 ay negative C1. Negative 172.8 over EI. Meron tayong value. Ang units natin ng 172.8. This is kilonewton
meter squared. Tama? Ang E natin ay 29,800. Gawin ko na lang palang kilonewton per millimeter squared. 28. Tama? And then, ang inertia natin is 1.333 times 10 raised to 9 millimeter to the fourth. Okay? So, cancel ang kilonewton, cancel ang kilonewton, cancel ang millimeter squared. Ito, gawin natin tong millimeter squared. Ang 1 meter ay merong 1,000 millimeter squared. Magkano yung y prime at x is equal to 0? So, that is negative 172.8 times 1,000 squared over 29.8 times 1.333. So, that is negative 4.3501 times 10 raised to negative 3 radian. And then 2 pi over 360 para maging degrees. Times 360 over 2 pi. So that is negative 0.2492. Yun na yun, sir. Kahit kailan. Bahala kayo kung paano nyo siya magagamit. Pero yung pwede nyo mga kabisaduhin kung alam nyo naman. Actually, kung kabisado nyo nga yung formula ng Ymax ng kahit walang solution, tatanggapin ko yun. Yung sagot dun sa number 4. Sayang, wala may kabisado. Next topic pa kasi yun sa method of superposition ko pa ituturo yung formula. Sayang. Substitute natin si negative C1. Next time. Ano yung gagamitin natin? Y prime at x is equal to 6. So, substitute lang natin yung 6. So, palitan nyo lang ng 6 yung x. So, y prime at x is equal to 6. May e ay y prime yan. So, 57.6 times 6 squared over 2 minus. So, that, parang parehas lang. Symmetrical nga kasi yan. So, magiging positive lang yung isa. Sayang naman. Therefore, ang y prime at x is equal to 6 is also negative 0.2492 degrees. Sayang naman. Positive. Then, for deflection, so gagamitin nyo naman dito is yung deflection equation. Next term, kawawa na yung susunod. Kasi puro tributary. May floor plan na. Magwi-wind ako dun. Bakit? Ba't ba pinapahirapan mo? Parang gusto mo ding ma-meet yung wind load, ha? Lateral kasi, di ba lateral force yung natin? Pakidala po lahat ng certificate sa final grade consultation, ha? Hindi pa printed ata. Wala pa print. Okay. So, ang hinahanap natin, deflection sa midspan. So, ang x natin doon is 3 meters. So, therefore, ang y natin is, substitute lang natin yung 3. So, palitan nyo lang ng 3 ito. So, magkano yung y at midspan? Over EI.
Magkano? Negative? Ito ay magiging kilonewton meter cube. E di ang EI natin is 29.8 multiplied by 1 times 10 raised to 9. Then, ko-convert lang natin to ng 1 meter sa 1,000 cube. So, magkano yung Y at midspan? 324 times 1,000 cube. So, that is 8.1564 millimeters. Negative. Substitute nyo lang sa formula ng Y max is equal to 5W L to the fourth over 384 EI. So, substituting 5 times 19.2 times 6 raised to 4 over 384 EI. Magkano yung Y? Negative 324 over E. Diba? Parehas lang. Kung kabisado nyo yung formula. Dyan kayo mga mabibigla, no? Para